For today's video nga ay mag-unbox tayo ng dalawang credit card. So ito, fresh na fresh pa, kaka-deliver lang itong LBC na ito ang laman ay ang BPI credit card. So ito naman na nakasilyado pa ang Security Bank na credit card. So itong isa hindi na i-unbox ka dahil unbox ko na to itong Metrobank credit card. October naman ay dumating nung last month, August, first week ng August siguro. Kaya nakuha ko na yung laman na to or na-unbox ko na. So sige, unahin na natin to kahit na wala na siyang laman. So ito yan. Ito yung nung dumating siya is ganito siya. Tapos pag inopen mo siya, meron siyang laman na itong sobre. So ayan. Tapos, nakapaloob sa sobre ito at dito nakaipit ang credit card. So, wala na nga dito, inalis ko na, pero hindi pa siya activated dahil hindi ko pa siya ina-activate. So, sige, unbox muna natin yung isang card o yung isang card dito. Unahin natin yung unang dumating nung kaninang maga. So, unang dumating itong Security Bank. So, unbox muna natin. At sasabihin ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng ganitong unlimited credit card na hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil napakadaming dating ng credit card na hindi ko naman talaga in-applyan. So, ito. Open. So, yan. Pagka-open natin ang envelope ay ito. Ito yung fees and charges tsaka terms and condition. Nakapaloob ko dito. Pwede natin itong basahin mamaya. Tapos ito na ang ating card. So, ayan na. So, ito na yung ating unang card na in-unbox. Security Bank credit card. Baksan natin yung pangalawang card. Itabi muna natin ito sa isang tabi. Ayan, at inabutan na nga tayo ng ulan. So, pumunta naman tayo sa pangalawang credit card natin. Itong dineliver ng LBC na BPI credit card. So, itong BPI na to ay ika pa to nakapangalan. Kasi sa kanya nakapangalan yung aming BPI account. Ayan ang tsura. Tapos, ito ang likod. So, buksan na natin. Ito siya. So, open na natin ang loob. At ito naman ang card na nasa loob niya. Alisin na natin. Mataas ang limit nito. Security Bank. Mas mataas pa sa nauna kong card. Yung aking video card o video credit card, pati yung Metrobank na to, tsaka itong BPI na to, na kay Papa, ay magkakaprehas lang ng limit. Itong Security Bank natin ay mataas siya. Mataas ang limit nito. So ngayon naman ay story time na tayo kung bakit nga ba ako maraming credit card na dumarating sa akin kahit hindi naman talaga ako nag-a-apply ng card. So, sa mga dating nakapanood ng video ko, alam niyo naman na meron talaga akong isang credit card na ginagamit. Yun nga ay si BDO. Kung bakit ba napakarami kong card na natatanggap ngayon na hindi naman ako nag-a-apply. Pagkakaalam ko lang ay dahil nung July nung halos kalahatian ng July ay pumunta kami ng mall dahil nga bibili kami ng mga anak ko ng bag dahil nagpapasok na yung August. So kaya pumunta kami ng mall, bibili kami ng bag. Tapos nung uuwi na kami, merong sa tapat ng supermarket ay may humaharang sa akin na siguro agent siya, hindi ko alam kung agent siya ng bank. Na tinatanong niya kung meron akong credit card na sabi ko meron dahil talaga namang meron kung isa, yun nga yung BDO. Sinabi ko meron. Tapos gusto ko pa raw ba ng creditor? Sabi ko hindi na po. At saka uuwi na rin kami nung hinarang niya kami. Kaya sabi ko hindi na. So ito naman si ating nyo, mahilig sa libre. Sabi niya kasi, saglit lang naman to para makuha mo yung free namin na headphone.
Sabi ko, free lang ba yan? O daw, free lang, wala daw akong babayaran. So, eto na, mahilig ako sa free. Kaya, saglit lang daw. Kaya, ayan, pinunta niya ako sa isang gilid at meron siya isang table doon. Kinuha niya yung aking ID, tapos yung card ko, at tinanong niya kung magkano yung limit. So, syempre, sinabi ko naman. Tapos sabi niya, pag kami tumawag sa'yo, sinabi ko, binag-apply, sabihin ko lang daw na oo. Tapos, wag ko na lang daw i-activate. So, dahil nga mahilig ako sa free, at saka parang mapilit siya, sige, pumayag na ako. O yan, saglitan lang naman talaga. Binigyan na nga niya sa akin yung Sony na headphone. So, free nga yun, which is wala nga talaga akong pininaran. Tapos mga ilang araw lang, pag uwi ko ay may tumatawag nga sa cellphone. Dahil syempre, kinuha din niya yung number. Tumatawag na, sinasabi niya ako pa yung nag-apply daw. So, sabi ko naman, oo. Tapos, natanong niya yung mga IDs ko. So, kailangan ko daw ng 2 ID na valid. So, sabi ko, wala akong ID, isa lang. So, dahil nga may ginagawa ako noon at hindi rin naman ako talaga interesado sa credit card niya dahil naging interesado lang ako dahil doon sa headphone na libre. So, sabi ko, wala talaga akong ID na valid, kundi isa lang. Kasi ang hinahanap niyang valid ID na 2 is magkamukha ng apelyido. Yung ID ko kasi isang dalaga pa ako tsaka may asawa na ako. Kaya hindi ubra kasi yun. Dito ubra yun. Sabi ko wala. Tapos sabi, Eka, pwede na yan. I-send mo na lang yan. Send ko the picture lang ko at i-send ko. Binigay yata niya sa akin email. Hindi ko din gano'ng maalala kasi hindi nga ako interesado. So, hindi ko naman i-sinend. Wala akong sinend na picture or ID na inihingi niya. Kasi nga hindi nga ako interesado. So, isip-isip ko, hindi yun ma-approve. Kasi yung ID na hinihingi niya, hindi ko naman provide. Hindi ko binigay, hindi ko pinitura, wala akong pinasa. Kasi may ginagawa nga ako na tsaka busy ako kaya hindi ko na inintindi. Tapos nga ito na mga August nga, ilang araw, siguro nasa 10 days mahigit, ito na nga ay dumarating na nga sa akin si Metrobank. Ito nga unang dumating sa akin, si Metrobank. Nung ma-receive ko to, in-unbox ko na at hindi ko pa siya inactivate kasi hindi ko pa alam kung paano ang membership fee dito o annual fee dito. Kasi sa totoo lang, sa BDO, wala talaga akong binabayaran na membership fee kahit na meron akong membership fee na 200 monthly. Yun nga, kailangan nga lang ay papa-waive mo siya monthly. So, hindi siya annual fee, kundi membership fee na siya monthly na kaya lang na isasama sa mga bill mo every month. So, para yun ay hindi ko bayaran. Ang ginagawa ko ay tumatawag ako monthly. Talagang monthly, pag nadating na yung bill ko, tinatawag ko na yon. Yun nga lang, minsan napakahirap talagang tumawag, tsetsempuhan mo lang. Dahil siguro sa dami ng mga tumatawag, minsan laging network busy. So, pinagtsatsagaan ko talaga para lang ma-waive yung aking 200. Kasi nangihinayang din ako sa 200. Sabi ko, kung babayaran ko yung 200, sa isang taon, monthly 200 is 2,400 rin yun. So, hindi, kaya nga, tumatawag ako talaga monthly, pinagtsatsagaan ko kahit madalas sa network busy. Tapos, maya-maya, ikatry ko lang ulit hanggang sa matsyempuhan ko. 1,000 lang yung pina-spend nila para ma-waive na yung aking 200. So, ito na nga. Tapos, ito nga kanina, isa lang yung tumawag sa akin. Isang beses lang may tumawag. Wala namang tumawag na iba pa, kundi iyon lang na hindi ko pa nga na-provide yung hinihingi niya. Tapos meron na namang, ito naman, Security Bank naman ang dumating na card kanina. Hindi pa to ma-activated lahat na itong tatlo na to. Kahit yung Metrobank hindi ko pa ina-activate dahil nga hindi ko pa alam kung ano ang membership dito, kung paano. Kaya naman ayoko kasi i-open to. Baka nga mahirap din mag-waive or baka at saka kasi yung aking ginagamit na video card ay kung tutuusin lang ay sapat na. Dahil itong tindahan ko lang talaga ginagamit yung card na yun. Halos magwa 1.5 year ko na siyang ginagamit. Yung aking video credit card ay puro grocery na nilalagay ko dito sa tindahan. Yung pinaggagamitan ko noon. Minsan may gumagamit lang ako may nakikigamit ng card, konti lang. Tapos, minsan naman,
Yung katulad ng nagdaang okasyon, nagpiesta dito, yun, maubos-ubos ko yung laman ng card. Pero, ayan. Pero kasi talagang responsable talaga ako sa pagbabayad ng card. Inaantay ko lang yung due date at pag dumating na sa akin yung due date, ay sisimulan ko ng ipunin yung pambayad ko para malaman ko kung kailan yung due date. Pag nalaman ko na yung due date, ipunin ko na. Minsan, ang lagi kong due date 28, 27 ng buwan. Minsan na 15 pa lang or mahigit sa 15, ay pinupuli paid ko na yon. Kompleto lahat yon, binabayaran ko lahat siya kahit siya gaano kalaki. Kasi naman ay hindi ko naman yung binanluho, kumbaga ginamit ko sa business, kumbaga bumalik naman sa akin yung pera, kaya naman ibinabalik ko kagad. Binabayaran ko kagad yung card. Kaya kung sa record at record lang naman ay talagang maganda yung record ko sa BDO ko yung paggamit ko ng 1.5 year na yan. Lagi akong advance at saka kung magbayad ako sa kanila ay laging straight payment. So pwede rin naman sila ng installment pero meron silang interest na 0.49%. Although mababa lang yung interest, pero ayoko pa rin magka-interest. So yun nga, kahit wala na nga akong binabayarang membership fee, ako pa yung nakakuha ng points. So sa paggamit ko ng 1.5 year ng credit card na BDO ay nakakuha na ako ng 1,000 plus na points. Hindi ko pa siya nire-redeem. Ang bala ko sa doon ay ipunin ko ng ipunin yung points na yon. Wala pa akong balak doon. Basta ipunin ko lang siya muna. Mababa lang naman silang magbigay ng points. Pero at least sa loob ng 1.5 year na yon ay nagkaroon ako ng 1,000 plus na points. Yung points niya is equals to 1 point is equals to piso din. Kaya yung 1,000 points na yun, na mahigit ay 1,000 mahigit na pesos na din yon. Yun lang kaya ako nagkaroon ng maraming card na ganito. So ito naman si BPI naman. Ano naman tong BPI na to? Sabi ko nga kay Papa to, nakapangalan yung BPI. Kaya yun naman ay tumatawag sa amin madalas yun na qualified daw kami na magkaroon ng credit card na which is ang limit nga ay katulad din ng ang aking BDO credit card. Sabi ko kay Papa talaga na huwag mong entertain yung tawag. Kumbaga sabihin mo na ayaw mo ng credit card, ayaw mo ng ganyan. So siguro, in-entertain niya yung tawag. Kaya ito pinadalan siya ng credit card. Kaya ito yung mga credit card. So, sa akin, hindi ko to talaga i-activate. Pero may expiration naman to kung ilang taon. Taon naman ang expiration nito. Kaya, ito, hindi ko talaga to i-activate muna. Ito, in case lang na kailangan namin. Hindi ko to ipa-activate hanggat hindi ko na pag-aaralan kung paano ang patakaran dito sa card na to. Kung paano ang bayaran ng membership fee or annual fee. At pwede itong i-activate kung yung 0 membership fee, 0 annual fee, pwede. Kaya kahit hindi mo gamitin. Paano kasi kung i-activate ko to tapos hindi ko naman magagamit, tapos lumalakad yung kanyang membership kung may membership man to, o de magkakaroon ako ng utang na yun, hindi ko naman nagagamit yung card. Sige, i-reveal na natin sa inyo ang mga credit limit ng mga card na hawak ko ngayon. So, yung dati kong BDO credit card na ang limit lang niya ay 70,000. So, anong pinadala sa akin yun, ang limit nun agad ay 55. So, after 6 months, ay nag-adjust siya ng 15, kaya naging 70,000. So, nung may nag-interview nga sa akin doon sa may mall, di syempre sinabi kong 70 yung limit, kaya yung Metrobank na pinadala nila sa akin, ay 70 din ang limit. Tapos, ito namang security bank na to, sabi ko nga sa inyo, mataas tong limit na to. Kaya ang limit na to ay mataas ng 5,000. So, 75,000 ang limit. So, tapos, yun namang BPI naman ay 70,000 din ang credit limit. So, sa apat na card na yan, BDO, BPI, Security Bank, tsaka ano isa? Security Bank, tsaka Metrobank. Sa apat na card na yan, yung BDO, BPI, Security Bank, tsaka Metrobank,
70, 70, 70, tsaka 75. Kung gagamitin ko lahat itong card na to, ay magkakaroon ako ng 285,000 credit limit. So, maganda dahil nga magkakaroon ka ng malaki-laking puhunan. Kaya hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Pero puhunan na utang ko din naman, babayaran ko din naman. Kaya ayaw ko nga dahil nga utang ko rin, di ba? Sana kung hindi ko babayaran, di ba? Yung 275,000. Siyempre, meron din tong cash advance. Pero yung cash advance limit niya ay hindi kasi laki nung halos kalahati lang ng credit limit yung cash advance.